Yan, sige po. Settle down po muna tayo. Reminder po ulit, kung mayroon pong balak gumamit ng palikuran, nasa baba po. Yung mga cellphone natin, ilagay natin sa silent mode. Iwasan nating makipagkwentuhan sa ating mga katabi. At ang focus lang natin ngayon is makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. So, ayun po. Naasahan po ang bawat isa. At pwede ko po bang hilingin yung mga nandiyan sa likod na i-occupy po natin itong mga space dito sa unahan para magbigay ng space para sa mga taong huling darating. Sige po, abante po tayo. Ayan. Laging unang nauubos yung nasa kaliwa. Ayan, sige po. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman po para sa magbabahagi ng ating salita, tinatawagan ko po si San Gauden. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Parang napakaseryoso nyo naman po. Good morning po. Ayan, ganyan po ang pagbati. Isa pa po, good morning po. Ayan, bago po tayo magsimula, meron po akong isang mahalagang bagay na gusto pong ituro sa inyo. Ayan, kasi napapansin ko lang po, kapag may nagsasalita po dito sa harap at nagsasabi na, kunyari, di ba, parang may binanggit po na bagay na pwede naman po nating pag-agrihan, nagsasabi po yung mga speaker na, Amen, Amen po ba? Tapos parang, kru. Mag-Amen naman po tayo. Ayan, pwede po ba nating practicein? Okay lang po ba? Ayan, pwede po natin practicein. Kunyari, sasabihin po ng preacher, ang Diyos natin ay mabuti, Amen? Ganun, ganyan po. Mahirap po bang umagri? Hindi naman, di ba? Ang sabi po sa salita ng Panginoon, kung ano ang pinagkakasunduan dito sa lupa ay pinangyayari sa langit. Amen? Ayan. Tayo ay makasalanan pero tayo ay pinatawad ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya. Amen? Ayan, ganyan po kalakas. Thank you, Lord. Okay, ang ating pong tekstong pagbabatayan ay nagmula sa Colossians chapter 4 verses 2 hanggang 6. Pero bago po yun, meron po akong isang konting icebreaker na gusto pong ibigay sa inyo. Sa atin pong buhay, ayon po sa ating pagsasaliksik at ilang mga pagtatanong-tanong, meron pong iba't ibang uri ng mga Kristiyano. Ayan, i-check po natin dito sa ating, i-check din po natin ng sarili natin kung anong klase o kung anong uri po tayo ng mga Kristiyano na bibilang. No? Check po natin. Una, number 1. Ayan, text pa yan eh. Ayan, 10 types of Christians. Ayan. Meron pong 10 uri ng mga Kristiyano. Pag-usapan lang po natin ito mabilis. Medyo lang po, to lighten up the mood. Ayan, sige. Number 1. Ayan, ang unang uri po ay Christian. Yan. Ito po yung faith niya ay nakabase sa emotions niya at hindi sa salita ng Panginoon. Yung tipong parang konting kibot ng emosyon, iiyak. Ganyan. Kaya Christ. Ayan. Ito po yung mga uri ng mga Kristiyano na hindi po ibinabase yung pananampalataya niya sa salita ng Panginoon, kundi sa mga emosyon niya lang. Ganyan. Konting masaktan, iiyak na. Ganon. Number 2. Ayan, kainis-tiyan. Ayan. Ano po ito mga kainis-tiyan ng mga Kristiyano na ito? Ito yung maraming kinaiinisan sa church. Meron po ba kayong mga kinaiinisan sa church? Ayan, ito yung mga uri ng Kristiyanong maraming kinaiinisan sa church. Inis sa song leader, nababa na sa pastor, naiinis sa mga teachings, nababad trip sa katabi, ganyan. Pati sa mga nagpe-pray, nababad trip. Ano ba naman ito? Sobrang haba naman mag-pray. Ayan. Huwag niyo kayo tumingin kay Kuya Ian, pero hindi, joke lang. Yan yung mga kainis dyan, di ba? Parang bad trip, laging bad trip. Number 3. Curse dyan. Sino po dito yung yung tipong parang hindi mapigil yung dila, na parang sasabihin kung ano yung gusto niyang sabihin. Dumadating sa punto na parang nagko-curse na siya, ganon. Tayo po ba ang uri ng Kristiyano na curse dyan? Ganyan, na attendee na hindi parang may wrong untamed tongue. Ganyan. Na walang control sa pananalita. Ayan, number 4 tayo, number 4.
Ayan. Ito ang mga Kristiyonano. Yan. Sino po dito ang mga Kristiyonano? Yung tipong ang tagal mo ng attendee. Ang tagal mo ng attendee, ang tagal mo ng nag-church every Sunday, pero hanggang ngayon, hindi ka pa din lumalago. Hindi ka pa din nagpe-pray, hindi ka pa din nagde-devotion, hindi ka pa din marunong mag-pray kapag kakain, kunyari, tapos, oy kapatid, pray ka naman. Sasabihin mo, gaganon ka pa. Diba? Ikaw ba ay uri ng Kristiyano na sa loob ng church nakabase, sa loob lang ng church nakakabasa ng Bible, tapos paglabas hindi ka na nagbabasa ng Bible? Yan. Number five. Ito yung mga chairs chan. Ito yung parang mga Kristiyanong nagbubutas ng bangko. Uri ng mga Kristiyano na walang concern sa church. Yung tipong parang laging, sige, attend lang ako ng church, tapos uuwi na ulit ako, tapos hayaan mo na sila, kaya na nila yan. Kaya na nila pastor yan. Kaya na ng mga leaders yan. Yan. Sunod po tayo, sunod. Yan, crisis chan. Ikaw ba ang uri ng Kristiyano na kapag may crisis, o may mga problema na matitindi, sobrang spiritual mo. Yan. Yung tipong pag may problema ka lang spiritual, pero pag okay na yung buhay mo, wala na ulit si Lord sa'yo. Okay na okay na ako pero pag may problema, todo pray, todo basa ng Bible, ang daming sinishare sa Facebook, yan, mga quotes and everything. I-chat pa niyan si Pastor, pakipag-pray naman ako, ganyan. Nabasa ko sa Bible verse na ganito, ganyan. Diba? Tayo po ba ay mga crisis chan na kapag may crisis lang nagiging Kristiyano? Ganyan. Ito, number 7. Ito, medyo uso po ito sa mga kabataan, mga crush chan. Ganyan. Yung tipong kadalasan po ito sa mga youth, no, inspired sa crush, hindi sa Lord. Diba? Mahilig dumalo ng mga evangelist chicks, ganyan. Mga Bible study, disciple fling. Diba? Yung tipong instead na seek first ang ginagawa ay chicks first. Nang-chicks lang. Diba? Dumadalo, hindi para kay Kristo, kundi para kay Christy. Para kay Christian. Diba? Mga kabataan, kayo ba ay Christians? Dumadalo lang sa church para makita si crush? Number 8 tayo, number 8. Cares yan. Ito yung mga uri ng Christian na preoccupied na parang lahat na lang ng mga worry mo sa buhay, dinadala mo siya every time, na hindi mo na siya let go sa Panginoon. Diba? Na laging ang hanap mo lang ay relief. Napupunta ka sa church para lang ma-relieve yung sarili mo, na para maging maayos yung feeling mo, hindi para mag-worship kay Lord. Parang laging nakasenter sa'yo. Tapos pag ang preaching tungkol na sa giving, ayaw mo nang makinig. Kasi hindi ka na komportable doon. O kaya pag ang preaching ay tungkol na doon sa nire-review ka sa mga bagay na ginagawa natin, ay hindi na tayo nakikinig. No? Number 9. Ito, mga Christian na mga Christians. Ito yung mga balat sibuyas ng mga Christian na hindi lang nakamayan, hindi lang napansin o nabati ni pastor after worship service, nagtatampo na, no? Natamaan ng word of God, hindi na umattend next week. Diba? Nasaktan ako doon sa sinabi mo, pastor, last week anong gagawin? Salita ni Lord yun Hindi naman si pastor yung nagsabi nun, kundi si Lord ang nagsabi sa'yo, kaya tayo nasaktan. Diba? Tayo po ba'y uri ng mga Kristiyano na kapag nasaktan ay hindi na-attend ng church? Last, Christ, yan. Ito yung mga Kristiyano na talagang Christ-like. No? Inspired by the love of God, inspired by the word of God, trying to follow the steps of Jesus. Yung tipong pag nakita mo siya, oy, yan, Christ yan. Parang gano'n. Sabihin nyo nga po, Christ yan. Yan. Oh, sobrang responsive naman ng mga bata sa likod. Salamat Mapapasabi ka na lang na, oo, yan, yung ugali na yan. Christ yan. Si Jesus yan. No? Meron siyang transformed life. Makikita sa kanya yung mga fruits of the Holy Spirit na blessing siya kay Lord, sa church, at sa ibang mga tao na nakakasalamuha niya. Tayo po ba ay uri ng Kristiyano na gano'n? No? Bilang mga Kristiyano, ang first goal natin is to be Christ-like. Amen? Ayaw, mahina na naman po tayo. Bilang mga Kristiyano, ang goal natin sa buhay is to be Christ-like. Amen? Christ-like ibig sabihin,
gusto natin laging maging katulad si Jesus. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, yun yung lagi nating iniisip na kailangan din natin gawin. Si Jesus, napakarami po niyang mga characteristics. No? Lagi nating sinasabi, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay holy. Si Jesus ay righteous, siya ay pure, siya ay mahinahon, mapagmahal, mapagpatawad, may self-control, may humility, laging nananalangin, tumutulong sa mga nangangailangan, no? Nag-spend ng time with His people. No? At itong mga bagay na ito, yung iniisip natin na dapat ginagawa natin. At isa sa mga characteristics ng Panginoon na pag-uusapan natin ngayon, na sana ay goal natin bilang mga Kristiyano na gawin natin, ay yung nagbabahagi ng mabuting balita. Si Jesus Christ nagbabahagi ng mabuting balita. Nagbahagi po siya sa 3 years niyang ministry dito sa lupa. Binahagi niya ang mabuting balita na may kaligtasan, may pag-asa tayo, na hindi na natin kailangan mapunta sa impyerno dahil mamamatay si Jesus Christ, namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan upang sa gayon ay magkaroon tayo ng kaligtasan. No? Ang mensahe po natin ngayon ay para sa mga Kristiyanong nakakaunawa lang at tinatanggap sa sarili nila na may responsibilidad sila na magbahagi ng salita ng Panginoon. No? Nais ko pong ulitin, ang mensahe po natin ngayon ay para sa mga Kristiyano na tinatanggap, ina-admit na meron tayong responsibility o responsibilidad na magbahagi ng salita ng Panginoon. So kung ikaw, kapatid, no, hindi mo ina-accept at hindi mo iniisip na ako meron pala akong responsibility na i-share si Jesus Christ sa iba, baka kailangan nating i-transform muna yung puso natin kasi nonsense ang itong message na ito kung hindi natin ina-acknowledge yung responsibility na yon. Okay? So, nawa, lahat sa atin na nandito ay na-understand natin or nauunawaan natin na tayo ay may responsibilidad at nag-a-agree tayo that God has called us to share the gospel. Amen? And to understand na tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayo yung uri ng Christian na Kristiyano. No? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay saglit na manalangin. Heavenly Lord, we thank you sa oras na ito, sa umagang ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Patuloy, O Diyos, na ang dalangin po namin ay baguhin mo po ang aming mga sarili, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan, sa mga baluktot na mga perspectives, Lord God, sa mga matitigas na puso na hindi marunong sumunod sa iyo, Panginoon. Palambutin mo po kami, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, kung mayroon man po kayong nakikita, Panginoon, na mga kasalanan sa puso ng bawat isa po sa amin, patuloy, O Diyos, ang dalangin po namin na linisin mo po kami ng iyong banal na dugo at pagindapatin, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng puwang ang iyong mga salita sa aming mga puso na may i-apply po namin sa aming mga buhay. May you convict us, may you bless us with understanding, Panginoon, and the capability to understand your word, not just to listen, but to understand and apply it in our lives, God. Salamat, Lord. Sino po namin pinagkakatiwala ang lahat at ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang text, uulitin po natin, no, ang teksto po natin ay natagpuan po natin o matatagpuan natin sa Colossians o mga taga-Colosas, chapter 4, verses 2 hanggang 6. So, ang Colossians po, to give you just a brief background about the book, no, ang Colossians po ay sinulat ni Apostol San Pablo. Siya po ang nagsulat sa mga kapatid sa Colosas at ito po ay all about Jesus Christ and kung papaanong kumilos ang Panginoon para sa ikaliligtas at ikababago ng buhay ng mga tao. Naunawaan po natin, no? Colossians, meron po siyang 4 chapters lang. Yung first 3 chapters dito ay diniscuss po ni Apostol San Pablo yung katotohanan tungkol sa pagtubos ng kasalanan natin bilang mga tao. No? Yun po yung diniscuss niya sa first 3 chapters. At kung babasahin pa po natin yung huling chapter, yung chapter 4 ay doon po diniscuss naman ni Apostol San Pablo yung responsibilidad naman natin. Responsibility of sharing the good news. Na hindi lang tinuruan ni Apostol San Pablo ang mga taga-Colosas noon na ganito, ito yung ginawa ni Jesus Christ para sa inyo, ganito ang doktrina, ganito ang dapat na iunawaan nyo tungkol sa ating pananampalataya. Hindi po natapos doon. In-encourage niya pa at the end of the book, no, at the end of the letter, na dapat kung nauunawaan nyo ang mensahe ng Panginoong Hesukristo, ibahagi niyo yan sa iba. At ganun din po ang mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito. No? Ito pong short paragraph na ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayon ay tungkol
kay Apostol San Pablo na dinidiscuss ang 3 areas of life, 3 area ng ating mga buhay na kailangan nating i-consider kung tayo ay seryoso talaga sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kanina bago po tayo magsimula, sinabi po natin na ang mensahe po na ito ay para sa mga ina-acknowledge lang na may responsibilidad tayo mag-share ng gospel. Kaya naman ang pag-uusapan po natin ngayon, kung seryoso ka talaga na mag-share ng gospel, merong tatlong areas ng buhay natin na kailangan nating i-consider na tignan. Kung seryoso talaga tayo in sharing the gospel, kailangan nating saliksikin itong 3 area ng buhay natin na ito. Number 1 is the way we pray. Number 2, the way we live. And number 3, the way we speak. Uulitin ko po, ito po yung 3 punto natin for this morning. Number 1, the way we pray, ang paraan natin ng pananalangin. Number 2, the way we live, ang paraan natin ng pamumuhay. At number 3, the way we speak, ang pamamaraan natin ng pagsasalita. Pag-usapan po natin, unang punto natin, the way we pray. Verses 2 hanggang 4, ang sabi po dito, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Verse 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. So kung tayo po ay mga Kristiyanong nauunawaan yung responsibility natin bilang mga tagapagbahagi ng salita ng Panginoon, ito po yung paalala sa atin kung paano tayo dapat manalangin. Ano yung dapat nating ginagawa pag tayo ay nananalangin. Verse 2, ang sabi dito, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Sa English version po, ang sabi dito, devote yourselves in prayer, being watchful and thankful. Pag sinabi pong devote, no, yung word na devote, no, ibig sabihin, you are giving most of your time, most of your energy, most of your attention dun sa bagay na yon. When we say for example, devoted ako sa trabaho ko, halos lahat ng oras mo, halos lahat ng energy mo napupunta sa trabaho. Kung sinabi mong devoted ako sa family ko, halos lahat ng oras mo, halos lahat ng energy mo ay napupunta sa pamilya mo. Pag sinabi mong devoted ako sa pag-aaral ko, halos lahat ng energy at mga oras mo ay napupunta sa pag-aaral mo. Naunawaan po natin. At yun po yung requirement dito sa atin ng Panginoon. Dapat devoted daw po tayo saan? Sa pananalangin. Sino po dito ang nag-i-spend ng napakaraming oras, napakaraming energy, napakaraming atensyon sa pananalangin? Kung tayo po, hindi pa po natin na-acknowledge na dapat po tayo ay nananalangin, baka kailangan po nating i-redirect yung isip at puso natin. Kaya ngayon, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na tayo po ay dapat nananalangin. Devoted in prayer. Ang sabi dito, devote yourselves in prayer, being watchful and thankful. No? While we are devoting ourselves in prayer, let's say na-devote mo na yung time mo sa prayer, na-establish mo na sa sarili mo na dapat nagpipray ako, dapat nag-spend ako ng time sa Panginoon, dapat nagbabasa ako ng Bible, dapat nagde-devotion ako. Kapag na-establish mo na yon, meron pang susunod na kailangan palang gawin. Ano yung sabi doon? Being watchful and thankful. Kapag sinabing watchful, sabi doon sa Tagalog, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Saan pa tayo magiging dapat handa? I mean, ano dapat yung paghandaan natin? Saan tayo dapat laging maging handa? No? Tandaan po natin, kapag tayo ay nananalangin, merong 3 D. Letter D. 3 Ds that we have to be watchful about every time that we are praying. Every time that we are devoting ourselves in prayer and Bible reading. Number 1, distractions. Napakadami po niyan. Sa mga kananayan, nagde-devotion ka, nagpe-pray ka, biglang maiisip mo, wala na kaming bigas. Anong uulamin mamaya? Saan ako kukuha ng pambaon ng anak ko bukas? Nagde-devotion ka, sobrang lakas ng tricycle sa labas. Diba? Nagde-devotion ka, tapos may nagpupukpok sa kabilang bahay. Diba? Nakaka-distract po yun. No? That's distraction. Kailangan daw po nating maging handa doon. Kailangan nating bantayan yung sarili natin doon sa mga distractions. Number 2, na pangalawang D, second D, is doubt.
Pag tayo ay nananalangin, wala pong puwang ang doubt. Amen? Kapag sinabi mo na, Lord, pinapanalangin ko ito sa'yo at ibinibigay ko sa'yo itong panalangin na ito, dapat hindi po tayo nag-aalinlangan na kayang sagutin ng Diyos yun. Kasi isa po yun sa mga sa mga dangers natin bilang mga Christian. Pray ka ng pray tayo ng pray, pero hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagda-doubt pa din tayo sa Lord. Yun yung dapat nating bantayan every time that we pray. Natatanggalin natin yung doubt. Kapag sinabi mo sa Lord, Lord, nag-apply ako sa kumpanya na ito, ibibigay ko na sa iyo kung anong will mo para sa akin, hindi ka magda-doubt. Kung tanggapin ka man, edi okay. Kung hindi ka tanggapin, edi okay pa din. Kasi hindi ka nag-doubt sa Panginoon. Alam mo na kahit anong mangyari, the best yung ibibigay sa iyo ng Lord. Amen? Mahina na naman po yung amen natin, no? Amen? Ayan. Kailangan po ba tayong paalalahanan? Kailangan pala. Hindi. Anyway, number 1 is distraction. Number 2 is doubt. Number 3, which is dapat nating bantayan yung sarili natin kapag tayo ay nananalangin. Kapag umabot na sa punto na parang every time ay ginagawa mo na yung prayer, na parang devoted ka na talaga sa prayer, na parang nagiging hobby mo na siya, nagiging lifestyle mo na ang prayer, baka dumadating po itong pangatlong D, danger of losing the presence of God. Kasi kapag, alam mo yun, kapag gumagawa tayo ng mga bagay na usual na nating ginagawa, na every time parang paulit-ulit nating ginagawa, nasasanay na tayo. Nagiging routine na natin siya. Nagiging mechanical na siya sa atin. Ibig sabihin, parang ginagawa na lang natin yun kasi kailangan natin siyang gawin at nakasanayan natin siyang gawin. At kapag dumating po yung punto na yun na hindi natin nabantayan ng puso natin, we are losing the presence of God. Kasi umaabot sa point na we are just saying empty prayers. Ibig sabihin, nagpe-pray ka na lang na parang paulit-ulit na lang yung prayer mo. Kung i-record mo yung prayer mo ngayong umaga at i-record mo yung prayer mo bukas ng umaga, baka parehas na yan ng mga words. Na parang nagpe-pray ka na lang kasi iniisip mo dapat kang mag-pray. Pero wala nang faith yung prayer mo. You are losing the presence of God. Kasi sanay ka na lang. Kailangan mo na lang siyang gawin, kaya ginagawa mo siya. No? Yun yung isa sa mga dangers when we devote ourselves in prayer. Na parang nasasanay na lang tayo na hindi na natin tinitignan yung aspeto na dapat ay totoo pa din sa atin yung bawat salita na binabanggit natin. Na parang ang nangyayari po kasi templated na yung prayer natin eh. 'Di ba? Magpe-pray ka sa pagkain. Lord, salamat po sa pagkain. I-sanctify mo itong pagkain na ito, linisin mo ito, maging kalakasan ko ito. In Jesus' name, amen. Tapos susunod na yun, gano'n na naman. Diba? Na parang nagpe-pray ka, nire-recite na lang natin. Diba? Dinedebunk nga natin yung idea na parang itong mga kapatid natin dito sa Pilipinas, nagsasaulo ng prayer, samantalang tayo, ganun din naman yung ginagawa natin. Paulit-ulit yung prayer nila, ano ba naman itong mga ganitong, paulit-ulit yung prayer? Tas tayo, paulit-ulit din naman. Na hindi na natin sinasapuso. Alam niyo, okay lang po yung paulit-ulit na prayer as long as it is true in our hearts. Amen? Na every time that we speak, every word na binabanggit natin ay dapat totoo pa din sa puso natin. Every time na sasabihin mong, Lord pa lang, dapat may laman na yun. Sinasabi mo na, Lord, Panginoon kita, susunod ako sa'yo. Nagpapasakop ako sa authority mo. Lahat ng mga words na ating babanggitin, it shall be true in our hearts. Amen? Nawa sa ating mga pananalangin, hindi po tayo umabot sa punto na we are losing the presence of God. That we are just saying empty prayers, we are just singing empty songs. Na nawa ay laging sariwa, laging totoo sa ating mga puso ang mga panalangin natin. Lagi daw po tayong dapat maging handa. Sabi dito, di ba? Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at ang susunod na requirement ay magpasalamat kayo. Sabihin nga po natin, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, di ba? Lagi tayo daw magpapasalamat sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Maganda, hindi maganda,
okay lang, kahit may problema o wala, kahit sobrang saya mo o sobrang lungkot mo. Sabi, at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo po, napakahalaga po ng pagiging matyaga sa pananalangin. Patience is very important in prayer. Lagi po nating sinasabi, Lord, bigyan mo ako ng patience sa paghihintay ng sagot mo sa panalangin ko. Kapag nanalangin ka na ganito, kapag nanalangin ka ng ganyan, maghihintay na lang po tayo ng may pananampalataya. Hindi mo sisilipin, Lord, okay pa ba yung prayer ko? Lord, gumaganap ka ba? Gumagawa ka ba sa prayer ko? Nasaan ang pananampalataya doon? Sinabi mo sa Lord, Lord, pagpalain mo ang aking pamilya, nawa makasama ko ang aking pamilya sa church. Tapos sisilipin mo, Lord, kumikilos ka ba? Kapag sinabi pong tayo ay nananalangin with patience, kapag tayo po ay matyaga sa pananalangin, no? We are giving our faith. Faith, ibig sabihin, full surrender and trusting His will na favorable o hindi favorable para sa atin yung ibibigay na sagot ng Panginoon, nananampalataya tayo that it is for our best. Nananampalataya tayo na para sa ikabubuti natin yon at hindi lang gusto ng Lord na saktan tayo na, Lord, sinaktan mo ko. Hindi mo sinagot yung panalangin ko. Ayoko na. It's not that. Na kahit favorable, ibig sabihin, naaayon dun sa panalangin mo yung sagot ng Panginoon o hindi naaayon yung sagot ng Lord doon sa specific na prayer mo, magpapasalamat pa din tayo. Kasi alam natin na ang mga unanswered prayers, yung mga humindi ang Panginoon, actually hindi siya humihindi. He is just redirecting us para sa best. Hindi para, sige na nga, sasagutin ko yan, pero bahala ka na sa buhay mo. Alam ko yung mangyayari in the future pag sinagot ko yan eh. Pero dahil gusto mo yan, sige, ibibigay ko yan sa'yo. Hindi po ganun ang Diyos sa atin. Lalo na kung tayo ay nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Nire-redirect po tayo ng Panginoon, sige, ito ang panalangin mo, pero ito ang best para sa'yo, dito kita dadalhin. No? Kaya wag po tayo masasaktan kapag hindi po sinagot ng Lord yung prayers natin. Kasi mauunawaan po natin na ang Panginoon, hindi siya humihindi, kundi nire-redirect niya tayo para sa best na nais niya para sa ating mga buhay. Sabi po dito sa verse 3, no? Idalangin ninyo sa Diyos na kami ay bigyan ng pagkakataon na maipangaral ang Kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. So, uulitin lang po natin, no, ang point number 1 po natin ay kung paano tayo dapat nananalangin bilang mga kabahagi ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Si Apostol San Pablo po ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, pag-pray nyo naman kami. Pag-pray nyo ako na bigyan ako ng pagkakataon na makapagpangaral ng Kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo na naging dahilan kung bakit ako nakakulong ngayon. Imagine, nakakulong po siya nung time na to. No? Bigyan ko lang po kayo ng brief history kung bakit siya nakakulong. No? Nakakulong po si Apostol San Pablo dahil sinabi na po sa verse, no, dahil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Siya ay nakulong dahil pinapangaral niya ang salita ng Panginoon at ipinapahayag ang hiwaga ni Kristo. At naghihintay na lang po siya ng paglilitis ni Caesar sa Roma. Sa Roma po siya nakakulong, no? So, nasulat niya itong letter sa mga taga-Colossians. Mga taga-Colossae, no? Itong mga taga-Colossae o mga tinatawag na Colossians, yung mga Colossians po, para siyang tawag sa mga tao. Parang tayo, sa mga nakatira sa Pilipinas, ang tawag sa atin ay Pilipino. Ang mga nakatira sa Colossae, ang tawag sa kanila ay Colossians. Ayan. So, nagsulat siya ng letter para sa mga Colossians. No? Pero itong mga Colossians na ito, hindi pa nila nami-meet si Apostol San Pablo. Hindi pa po nila nami-meet si Apostle Paul at hindi pa din nami-meet ni Apostle Paul itong mga taga-Colossae na ito. No? Pero iginagalang po ng mga Colossians ang leadership ni Apostol San Pablo. Bakit kaya? No? Meron pong nung nasa Ephesus po si Apostol San Pablo, meron po siyang nakasama na isang tao, isang lalaki, ang pangalan po ay Epaphras. Sabihin nyo nga po, Epaphras. Si Epaphras po ay isang lingkod din ng Panginoon na nakasama niya sa ministry sa Ephesus. No? Pero si Epaphras po ay isang Colossian.
Yan. So habang nandoon po sila sa Ephesus, ay tinuturuan po ni Apostol San Pablo at nakikipagtulungan po si Epaphras kay Apostol Paul para mag-minister. Tapos dumating yung pagkakataon na sinabi ni Apostol Paul, sige, Epaphras, pumunta ka doon sa city mo, sa mga kanayon mo, kabaryo mo, sa Colossae. Tapos magbahagi ka ng salita ng Panginoon doon at doon sa mga karatig na lugar nila. No? So, ang ginawa ni Epaphras, umuwi nga siya sa Colossae at nagbahagi siya ng salita ng Diyos sa mga taga-Colossians. Kaya nagkaroon ng mga mananampalataya sa Colossians. At dahil doon, na nagbabahagi din ng salita ng Panginoon si Epaphras, ay nakulong din po siya. Nakulong din siya at dinala siya sa Rome. Sa Rome din siya nakulong at doon sila nagkita ulit ni Apostol San Pablo. So parang great reunion nila, pero sa kulungan. Diba? So nakulong sila parehas at dahil doon, nakwento po ni Epaphras na Apostol San Pablo, itong mga taga-Colossians, meron ganito, ito yung mga pinagdadaanan nila, kailangan nila ng tulong, ganito, ganyan. Kaya yun yung dahilan kung bakit nasulat po ang Colossians. Ito ay letter ni Apostol San Pablo para sa mga Colossians na hindi niya pa nakikita, pero gusto niyang i-encourage. No? At ganoon din po sa atin. Ito po ay letter ni Apostol San Pablo para sa atin na hindi niya pa nakikita, pero mensahe po ito para sa atin. No? Nakwento po ni Epaphras kay Apostol San Pablo ang sitwasyon sa Colossae, kaya nagsulat siya sa kanila ng isang liham para i-encourage sa kanila. At ito po, yung teksto po natin ngayon ay bahagi po nung liham na yon. No? Imagine, si Apostol San Pablo ay nakakulong. Nasa loob po siya ng bilangguan, pero ang prayer niya, ang request niya, ipanalangin niyo naman kami na magbukas pa ng pinto ang Panginoon para makapag-share pa ako ng gospel. Imagine that. Nakakulong na siya, pero ang gusto niya pa ding mag-share ng gospel. No? Pero tayo, malayang-malaya naman tayo, pero kailan po kaya natin naisip na gusto nating mag-share ng gospel? Open na yung mga doors. Papasok na lang. Hindi pa po tayo pumapasok. No? Alam niyo ba, gusto ko lang pong i-establish that sharing the gospel doesn't have to be big. Hindi po kailangan magarbo agad. Hindi kailangan malaki agad. Ang pag-share po ng gospel, hindi naman kailangan na tatayo ka sa harap ng maraming tao tapos magsasalita ka. Hindi naman po kailangan na pupunta ka sa isang lugar tapos kukuha ka ng stranger tapos babahaginan mo siya ng salita ng Panginoon. Hindi naman kailangan ng pag-share ng gospel ay may bisita tayo tapos ikaw yung lalapit tapos mag-share ka ng gospel. Kung hindi mo kaya, it doesn't have to be like that. No? Ang tanong po natin ngayon, ano yung kaya mong gawin? Kung hindi mo kaya yung mga bagay na yun, ano yung kaya mong gawin? The least that you can do. No? Sa church po natin, we understand that we have our own weaknesses. Meron po tayong mga iba't ibang mga characteristics, meron po tayong iba't ibang mga phases of life na hindi pa tayo umaabot doon sa punto na katulad ng iba. Meron po tayong iba't ibang mga sitwasyon sa buhay at nauunawaan po natin yun. Kung hindi mo pa kayang magbahagi ng salita ng Lord sa harap ng maraming tao, it's okay. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala po kayong gagawin. Hindi po ibig sabihin na may kahinaan po tayo ay hindi po tayo kikilos. Amen? So kung meron tayong mga restrictions, hindi ko pa yan kaya, pastor. Hindi ko pa po yan kaya, kuya. Ano yung kaya mo? Yun ang gawin mo. Ano yung kaya natin? No? Kasi baka dahil sa pressure, lalo tayo nagbaback down eh. Baka dahil sa pressure na ikaw kailangan mong gawin yan, kailangan mong gawin to. Nagkakasamaan pa tayo ng loob. Ito si pastor, lagi na lang ako pinipilit na ganito. Hindi ko nga kaya. Paano nga kung hindi nga ka talaga kaya? Ang tanong nga natin ngayon, ano po yung kaya natin? Ano yung kaya mo? Kung hindi pa kaya ngayon, ano yung kaya mo sa ngayon? Ano yung kaya nating sa ngayon para makatulong sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Dapat lagi po tayong may parte. No? I-divert po natin yung attention at yung effort doon sa mga bagay na kaya lang natin gawin. Kasi hindi naman tayo pag-i-stayin lang ng Panginoon hanggang dun lang sa kaya natin sa ngayon eh. Kasi dadating yung punto na kapag nag-obey tayo sa Panginoon, there will always be growth. Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na manatili lang sa maliliit na mga bagay na kaya nating gawin sa ngayon. No?
Papalakihin at papalakihin po yan ng Panginoon as long as we are willing to obey God. As long as lagi tayong nagnanais na sumunod sa Panginoon. So ang tanong natin ngayon, ano ba ang kaya mong gawin? O sige, meron po ako isang tanong. Kaya nyo po bang mag-invite? Mahirap po bang mag-invite? The least that we can do for the Lord. Kung hindi natin kayang mag-share ng gospel, Pastor, hindi pa ako marunong eh. Kuya, hindi ko pa sa ulo yung bridge presentation eh. Hindi ko pa po naaaral yung abakada ng kaligtasan eh. Anong pwede nating maging bahagi kaya? Mag-invite na lang kaya ako. Tapos ipasharean ko kay pastor. Pasharean ko kaya sa leader. Bahagi siya ng sharing the gospel. Amen? Parte yun. Kapag nag-invite ka, kahit isang bata, isang kananayan, o imagine niyo kung ilan po tayo ngayon, mag-invite tayo next Sunday ng tig-iisa, baka hindi po tayo magkasya. Diba? Sharing the gospel doesn't have to be bongga agad. Pwede po tayo magsimula doon sa kaya pa lang. Kung hindi mo kayang humarap o kumausap ng tao one-on-one, ipakausap mo kay pastor, ipakausap niyo po sa amin, ipakausap niyo po sa mga leaders natin. Bahagi po 'yon ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi ka nag-invite, sino ang kakausapin namin? Sino ang share namin ng gospel? Malaki pong parte ang invitation. Malaki pong parte na ginagampanan ng mga nag-i-invite sa church. No? And isa po sa mga list that we can do na nag-suggest po si Apostol San Pablo, o sige, kung hindi nyo kaya mag-share ng gospel, ito na lang gawin nyo. Sabi niya, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon. Sabi, bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. So kung hindi nyo kaya mag-share ng gospel, ipag-pray nyo kami. Ipag-pray nyo na marami pang magbukas na opportunity para makapag-share kami ng gospel. O sige, kung hindi mo kayang mag-invite, sige, ipag-pray mo kami. Sino po ang nahihirapang mag-pray? Mahirap pong mag-pray? O hindi naman po, ano? So, yun po yung pamamanhik natin sa bawat isa ngayon, no? Encouragement, na kung hindi pa po natin kayang gawin yung mga bagay na yun, hindi po natin sinasabing mag-stay po tayo dyan, na hanggang dyan na lang po kayo, Hindi naman natin sinasabi na itong mga bagay na ito ay hindi na natin i-level up, no? So tayo bilang mga Kristiyano, dapat nilulook forward pa din natin na at the end of the day, kapag tayo ay habang dumadaan ng mga panahon, iniisip natin at ina-acknowledge natin na dapat tayo ay nagle-level up din dun sa mga ginagawa natin para sa Lord. So, inaasahan po natin ang bawat isa na ipapanalangin po natin ang ating mga leaders. Ipapanalangin po natin na magbukas pa ang Lord ng maraming opportunities para makapag-share ng gospel. At kung kaya po ay mag-invite po tayo. Sino po dito ang may kaibigan? Ay, wala pong kaibigan yung iba? Ay, grabe naman ho. Sino po dito ang may kaibigan? O, lahat po yan may kaibigan, ano? O kung yung kaibigan mo i-invite mo next Sunday, tapos pa-share natin kay pastor, baka umabot ng gabi si pastor sa pag-share ng gospel, no? Mag-invite po tayo, no? Yun po sana yung maging parte natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon kung hindi pa natin kayang mag-share ng gospel sa ngayon, no? Imagine, nakakulong si Apostol San Pablo pero ang prayer niya pa din gusto niyang mag-share ng gospel. That's faith, no? Verse 4. Paano daw po tayo dapat manalangin? Ang sabi dito, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Imagine, in the history of history, hindi naman po naliligid sa ating kaalaman na si Apostol San Pablo po ay isa sa mga greatest missionaries of all time. Siya po ang ginamit ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga hentil. No? Ibig sabihin, siya ang ginamit ng Panginoon na magbahagi, isa sa mga ginamit ng Lord para magbahagi ng salita ng Lord sa mga hindi Hudyo. Lumabas siya sa mga Hudyo, nagbahagi siya sa mga Gentiles na dahil doon umabot sa atin ang salita ng Panginoon. No? Isa po si Apostol San Pablo sa mga greatest missionaries of all times, pero ang prayer niya pa din, ang pamamanhik niya pa din,
Ipag-pray nyo naman ako, nabigyan ako ng kakayahan ng Lord na maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Imagine that. Sa experience ni Apostol San Pablo, ilan na yung nasharean niya ng gospel, ilang beses na siyang nag-preach sa harap ng maraming tao, pero ang request niya pa din, ipag-pray nyo naman ako na maipahayag ko ng maayos, maipahayag ko ng buong linaw, gaya ng nararapat. Ina-acknowledge niya pa rin na kailangan niya ang tulong ng Panginoon. Na hindi dahil may experience na siya sa pag-share ng gospel, hindi na siya hihingi ng tulong sa Lord para maipahayag ng maayos ang mabuting balita. Tayo po kaya, no? Tayo po ba, nagpe-prepare pa po ba tayo every time na meron po tayong mga lessons na i-discuss? Every time po na nahaharap tayo sa mga, lalo na po sa mga leaders ng discipleship group, encouragement po sa atin at reminder, no, na dapat tayo po ay nagpe-prepare. Dapat po tayo ay humihingi ng tulong lagi sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ng kakayahan para maipahayag ito ng maayos, ayon at gaya ng nararapat. No? Ang prayer po natin bilang mga Christians, no, ay bigyan tayo ng Lord ng kakayahan na maipahayag ang mabuting balita ng buong linaw, gaya ng nararapat. Sa pag-share, kailangan po nating humingi ng tulong sa Lord. With all humility. Kahit ilang beses mo na yung itinuro, kahit masaulo mo na yung script, kahit masaulo mo na yung mga words na kailangang sabihin, hihingi pa din po tayo ng tulong sa Panginoon. Lagi po tayong dadalangin sa Lord with all humility nang may pagpapakumbaba. Na Lord, alam ko na to, pero Lord, tulungan mo ko. Kailangan ko ng tulong mo. No? Reminder din po para sa mga members na ipanalangin po natin ang mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Katulad ng request ni Apostol San Pablo sa mga Colossians, pag-pray nyo naman ako, nabigyan ako ng Lord ng kakayahan para magbahagi ng salita ng Lord ng malinaw, gaya ng nararapat. Ganon din po sana tayo para sa ating mga leaders, ipapanalangin po natin sila. Lalo na yung mga humahayo para magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Handa po ba tayo ipag-pray ang ating mga leaders? Amen? Yan, isama po natin. Alam nyo po, every time, sa akin pong prayer time, may listahan po ako ng mga pangalan. At may listahan po ako sa mga bawat pangalan na yon, meron po silang mga kung ano yung ginagawa nila. Ayan, kunyari si Pastor JP, ang ginagawa niya, nagpapastor sa putatan. Ganyan. Yun po yung prayer ko para sa kanya. No, nabigyan siya ng Lord ng wisdom. Kanya kunyari sila Pastor Noel, nagmi-mission sila, nag-church planting sila. Yun yung prayer ko para sa kanila. No? Encouragement po para sa atin na ipanalangin po natin yung mga leaders natin sa kung ano yung ginagawa nila para para matulungan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at sa pagsusong natin sa pananalangin, no, na matulungan tayo ng Panginoon sa aspeto kung paano sila dapat kumikilos bilang mga leaders natin. At tayo bilang mga members, ang responsibility po natin ay ipanalangin sila, tulungan sila sa pamamagitan ng pananalangin. Yan. Point number 2 po natin, no? Ito i-reiterate ko lang po, no? Ito po ay paalala sa atin ng Panginoon na kung seryoso po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, this is how we should live. Point number 2 po natin, the way we live. Papaano dapat tayo daw nabubuhay or namumuhay? Verse 5 ang sabi po dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Dalawang bagay po yung requirement dito na pinapaalala po sa atin Apostol San Pablo, no? Number 1, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya, at number 2, samantalahin nyo ang bawat pagkakataon. Pag-usapan po natin yung first point, no? Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Paano ba 'yun? Paano natin siya gagawin? How do we live with wisdom towards other people na hindi pa believer? No? Ang pamumuhay po or living with wisdom means alam natin kung paano tayo dapat mabubuhay o mamumuhay ng naaayon sa pagkakakilanlan natin sa Panginoon. So sinasabi natin, Christian ako, taga-sunod ako ni Jesus Christ, nagdi-discipleship nga kami sa church eh. Tapos makikita ka sa kanto, nagsusugal ka. Christian ako, member nga ako ng worship team eh. Tapos
nagmumura ka sa school. Christian ako, nagtuturo na nga ako sa mga bata eh. Pero nagkakating ka sa school. Paano po tayong mabubuhay? No? Paano yung maging matalino sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya? Ang nais po nating ibahagi sa bawat isa ngayon, bantayan po natin ng ating mga testimonies. Ang buhay po natin ay pagparaan natin kung paano natin ibabahagi si Jesus Christ. So kung hindi nakikita sa atin na kumikilos si Jesus sa buhay natin, paano natin sila mai-invite sa church? Kung sinasabi natin kanina, o sige, hindi pa tayo marunong mag-share ng gospel, mag-i-invite na lang ako. Paano kung nakikita sa school na invite mo ko ikaw nga. Paano? No? Lalabas tayo bukas ng umaga, tapos magchichismis tayo ng mga buhay ng ibang tao, tapos biglang isisingit mo, ay, sa Sunday, punta ka sa church namin, ha? Sabihin mo, nagchichismisan kayo, kanyari, alam mo si ano ganyan, buntis na yan eh, tapos ganto ganyan, ganto yung ginagawa niyan. Oy, sa next Sunday, punta ka sa church namin, ha? Sa tingin po ba natin, mai-invite natin siya? Kailangan po natin bantayan ang sarili natin. Maging matalino po tayo, yun yung panawagan ni Apostol San Pablo sa atin ngayon. No? Maging matalino tayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Kasi nanonood sila sa buhay natin. We are surrounded by great clouds of witnesses. Tinitignan nila, paano ba ito nabubuhay? Ano bang ginagawa nito sa church? Dahil ba sa pananampalataya niya, kaya siya ganito? Bakit ganyan siya? Sinasabi niya na Christian siya. No? Kailangan natin pong maging matalino. Kailangan may wisdom tayo kung paano tayo nabubuhay sa harap ng mga hindi mananampalataya. Because our goal is to share the gospel to them. At mahirap pong mag-share ng gospel kung hindi po nakikita si Jesus Christ sa puso natin, sa buhay natin. Mahirap pong mag-invite, mahirap pong magbahagi ng salita ng Panginoon kung sa atin po mismo ay hindi nakikita si Jesus Christ. So ano ba? Sa atin, paalala, no? Bantayan po natin yung sarili natin. Bantayan po natin ang ating mga puso, ang ating mga actions, ang ating way of living, ang ating pamumuhay. Paano tayo nakikita ng mga hindi mananampalataya? Nawa i-assess po natin yung sarili natin. No? Dahil importante po yun. Sa totoo lang. Kasi hindi po ito i-discuss ni Apostol San Pablo kung hindi po ito importante. Na dapat maging matalino tayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Dahil ang buhay natin ay way din natin kung paano silang hahatakin pabalik sa Panginoon. Pangalawang bagay na gustong sabihin sa atin ni Apostol San Pablo kung paano tayo dapat mamuhay ay samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Kailangan daw po somehow ay maging oportunista tayo. Samantalahin daw po natin ang bawat pagkakataon. Saan? Saan natin sasamantalahin ang bawat pagkakataon? No? Santiago chapter 4 verse 14, sinabi din po ito ni Apostol San Pablo. Sabi niya, ni hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay nyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. So ang buhay po natin ay limited. Ang time po natin ay limited. Si Apostol San Pablo, meron pong important reminder sa atin that our time is limited and fleeting. Ibig sabihin, nawawala po, nauubos ang oras natin. Kaya kung hindi po tayo kikilos ngayon, baka wala na po tayong chance sa mga susunod na araw. That's why, binibigyan po tayo ng reminder ni Apostol San Pablo na samantalahin nyo ang bawat pagkakataon hanggat may pagkakataong mag-share ng gospel, hanggat may lakas pang maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, hanggat kaya pang magsalita para sa Diyos. Amen? Samantalahin daw po natin ang lahat ng pagkakataon. As we seek to be faithful with the gospel, we must also be good stewards of our time and opportunities that we have. Kailangan lagi po nating ina-acknowledge. Kailangan maging masigasig tayo sa pagbibigay ng time at paghahanap ng mga opportunity para mag-share ng gospel. Huwag po tayong maging tamad. Katulad po nung diniscuss natin kanina, no, meron po tayong mga chairs chan na nagbubutas ng upuan sa church. A-attend, uuwi, uupo, makikinig,
tapos walang gagawin. Sasabihin lang, hayaan mo na sila, pastor, kaya na nila yan. Hayaan na yan ng mga leaders, kaya na nila yan. Hindi po tayo dapat daw ganon. Huwag daw po tayong maging tamad. Bagkus samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Dapat lagi po tayong nag-iisip kung paano tayong magbabahagi ng salita ng Panginoon. No? Madami pong mga ways. Pwede po kayong mag-message sa Messenger. I-message nyo yung mga group chat nyo. Mag-share kayo ng one verse every day. O kaya sa mga kaibigan nyo, kung may mga kaibigan po kayo nakachat nyo, every morning, pag nagde-devotion kayo, i-picturean nyo yung devotion nyo, isend nyo sa kanila. O kaya, kung sa Facebook, i-post nyo yung Bible verse. Diba? O kaya, kapag nagkikwentuhan kayo, i-share nyo si Jesus Christ, kahit simpleng sabihin mo, alam mo, sa problema mong yan, may kayang gawin ng Diyos. Malaki po ang impact nun. Huwag po tayong mahihiyang magbahagi ng salita ng Panginoon. Hanggang ngayon po ba, uso pa din yung sinasabing corny ang maging Christian? Uso pa din po ba na nahihiya tayong sabihin ng pangalan ni Jesus Christ sa mga kaibigan natin? Mga kapatid, malapit nang bumalik si Jesus Christ. Baka pag tinanong po tayo sa langit, okay, ilang beses mo binanggit ang pangalan ko sa kaibigan mo? Sino po ba doon? Depende po sa kaibigan, Lord. Samantalahin daw po natin ang bawat pagkakataon. Isama na po natin sa to-do list natin bilang mga Kristiyano na ano ang pwede kong gawin para magbahagi ng salita ng Panginoon. Dapat lagi daw po tayong nag-iisip. We can be creative, we can be, pwede po tayong mag-isip ng iba't ibang mga options. Depende po sa kakayahan natin. Katulad nung sinabi natin kanina, hindi po tayo pare-parehas ng kakayahan. We have our own weaknesses. Pero kung ano yung kaya, yun ang gawin. Amen? Okay pa po ba kayo? Di po ako galit. Malakas lang po ako magsalita. Third point po natin, last point po ito. Napag-usapan po natin kanina, the way we pray. Pangalawang punto po natin, we must consider the way we live. Paano tayo mabubuhay. Third point po natin, pwede po ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. The way we speak. Papaano daw po tayong nagsasalita. Verse 6, ang sabi dito, sikapin niyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Alam niyo, mas maganda po siya, mas na-appreciate ko po siya sa English version. Ang sabi po dito, while we should pray, let your conversations be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Sabi dito, lahat daw po ng conversation natin, may our conversations always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Habang tayo po ay nananalangin ng oportunidad para mag-share ng gospel, at habang isinasapamuhay po natin ang pagiging isang Kristiyano, kailangan din po nating maalala at isipin na hindi po maririnig ang gospel kung hindi po tayo magsasalita. Kung hindi po tayo magsasalita, hindi po maririnig ang gospel. Ang sabi po dito, papaano tayo dapat magsalita? Let your conversation be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. When we say speak with grace, papaano mag-speak ng grace? Ay, paano mag-speak with grace? No? The gospel is serious and often an offensive message. Ibig sabihin, usually kapag nag-share po tayo ng gospel, medyo off siya sa mga tao kasi hindi po usual itong naririnig ng mga tao kung hindi po ibabahagi. No? Though ang perspective po ng mga tao pag nagbabahagi ng word of God, alam mo yun, parang something na, sige, pasok dito, labas dito, kasi parang hindi pa nila masyadong kailangan, no? Pero ang nais pong sabihin sa atin ng Panginoon, we should speak with grace, no? Kasi minsan ang gospel po ay nakakasakit. Kasi sasabihin mo sa kanyang makasalanan ka at mapupunta ka sa impyerno. Imaginein mo 'yun. Naalala ko po nung nag-uusap po kami sa isang youth fellowship. May
yung speaker po namin nagsabi, ano yung una mong sasabihin kapag may nakausap ka na gusto mong share ng gospel? Ano daw yon? Sino yung mga naka-attend ng youth fellowship na yon? Ano yung sabi doon? Ano yung sabi doon, Manilyn? Ang una daw pong sasabihin, sa impyerno ka pupunta, kapatid. Imaginein mo kung may nakatabi ka sa jeep tapos gusto mo siyang share ng gospel tapos sinabi mo, alam mo kapatid, sa impyerno ka pupunta. Ano kaya ang mararamdaman niya? Ay, uy, sino ka ba? Who are you to judge me? Grabe ka naman. Imagine mo sa kaklase mo, sinabi mo sa kanya, alam mo, kapag hindi mo tinigil yan, sa impyerno bagsak mo. Sa tingin mo, ma-encourage siyang sumunod kay Jesus Christ kung ganun mo siya sasabihan? Sabi dito, speak with grace. Dahil madalas po, may mga pagkakataon na ang gospel ay offensive, lalo na sa mga hindi nananampalataya. We must never water down the gospel. Pero kailangan, meron pong kindness, may grace, pipiliin po natin ang mga words na gagamitin natin. We should speak with truth, but also with love. Amen? Kailangan laging may katotohanan, pero may pag-ibig. Yan. Kaya meron po tayong mga workshop, meron pong mga nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat magbahagi ng salita ng Panginoon. No? Kung hindi pa po tayo marunong sa ngayon, hindi naman po pwedeng hindi tayo marunong all throughout our lives. Pwede po tayong umattend ng mga seminar kung paano tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon, no? That's the first requirement. We should speak with grace. Let your conversation be always full of grace. Hindi po puro kasamaan ng damdamin ang laman ng mga conversation nyo. Hindi puro grudges sa kung sino-sino mga tao ang laman ng conversation. But the Lord is reminding us that let our conversations be always, lagi, full of grace. No? Pangalawa, ang sabi dito, ano daw po ang dapat conversation natin? Dapat ay seasoned with salt. Para saan po ba ang asin? Sa mga kananayan, para saan nyo po ginagamit ang asin? Pampalasa, di ba? O kaya para hindi agad mabulok ang pagkain, nilalagyan po ng asin. Alam niyo po, nung time po nila Apostol San Pablo, sikat po ang asin para bilang primary na preservative nila. No, kung tayo po, meron tayong mga delata ngayon na may nilalagay na iba't ibang chemicals para ma-preserve yun. Sa kanila, ang ginagamit po nila noon ay asin para makip yung meat na hindi po sila mapanis. No? Para maging fresh pa din yung meat. Umabot sa point na ang mga asin po dati ay ginagamit bilang currency nila. Parang pera nila ang asin. Pwede silang magbayad gamit ang asin. Ganun po kaimportante ang asin sa kanila. Kaya binigyan po tayo ng idea ni Apostol San Pablo that our conversation, itong metaphor po na ito, no, yung figurative speaking po na ito ni Apostol San Pablo, ang conversation po natin, ang mga words na lalabas sa ating bibig, dapat daw po seasoned with salt. Bakit kaya? Kasi baka yung mga words natin ay puro kabulukan ang dudulot. Baka bulok po ang mga words na nilalabas ng ating mga bibig. Kaya nire-remind po tayo ng Panginoon ngayon, no, na dapat ang words natin, ang conversations natin ay seasoned with salt. No? Dapat every time na nakikipag-converse tayo, every time na nakikipag-communicate tayo with other people, lalo na sa mga non-believers, dapat po pino-preserve natin yung mga salita natin, that we are always watchful. Lagi po tayong aware kung ano yung mga words na binabanggit po natin. No? Na dapat yung way natin ng pagsasalita is different. No? Kapag ang isang pagkain po, nilagyan po ng asin, nagiging iba po yung lasa. Diba? Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano, ang mga salita po natin kapag nilagyan natin ng asin, dapat nag-iiba din. Dapat iba yung way ng pagsasalita natin at way ng pakikipag-usap natin sa way ng pakikipag-usap ng mga hindi mananampalataya. Dapat different po lagi. No? Kung nagmumura sila, dapat hindi tayo nagmumura. Kung lagi silang sumisigaw, bakit? Pwede naman tayo sumigaw pero hindi sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba?
Kung laging puro masasama yung mga pinag-uusapan natin, dapat hindi po tayo ganon. Dapat seasoned with salt tayo. Budburan mo nga yung katabi mo. Budburan mo yan. Budburan mo yan. Dapat seasoned with salt po tayo. Laging may ibang flavor ang mga Kristiyano. Kung ang usual na pinag-uusapan sa loob ng classroom nyo ay tungkol sa kopyahan, dapat hindi ganun ang mga Kristiyano. Kung ang usual na pinag-uusapan ng mga kananayan sa labas na mga buhay ng iba't ibang mga tao, dapat ang mga Kristiyano po hindi ganun. We must always season our conversations with salt. No? Ine-expect po natin yan sa atin bilang mga Kristiyano. Na kung nakikita po natin na itong mga tao sa paligid natin ay ganito yung conversation, may dalawa lang po tayong options. Number 1, huwag kang sumama sa conversation nila. O number 2, mag-season ka ng salt doon sa conversation na yun para mabago. Kasi kung sasama ka lang tapos sasali ka sa conversation nila, kunyari nag-uusap sila about green jokes, ganyan. Diba? Anong gagawin natin? Sasali ba tayo? Makikipaglokohan ba tayo ng green jokes? We must always preserve ourselves, no? Dapat iba yung flavor ng conversation ng mga Kristiyano sa conversation ng non-believers. No? Third requirement, ano sabi? Una po ay speak with grace, pangalawa season with salt, at number 3, ang sabi doon, so that you may know how to answer everyone. We should speak with readiness, no? Bilang mga tao, bilang mga nilalang ng Panginoon na naka-experience sa atin, no, ng salvation, nakatanggap ng mabuting balita, dapat daw po ay ready tayo na ibahagi din yun sa iba. No? Ready tayo to share the hope. May pag-asa, kapatid. Ready tayo na ibahagi yun sa kung sino mang mga taong nakakausap natin. So, papaano? Papaano po tayo magiging ready? Number 1, dapat willing po tayong maging ready. Kasi kung at the end of the day, kahit anong gawin mo, paulit-ulit ka mang umattend ng seminar, paulit-ulit ka mang makinig ng preaching, paulit-ulit ka mang umattend ng discipleship group mo, kung hindi ka willing, kung hindi po tayo willing na maging ready, hindi po tayo magiging ready. Dapat i-open natin yung sarili natin sa Panginoon. Na Lord, sige, ako po ay magpapagamit sa'yo. Here I am. Ako po, isend mo po ako, gamitin mo po ako. Ready na ako, Panginoon. From there, mag-uumpisa. Mag-uumpisa po na we can speak with readiness. Nandoon na papasok yung pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, mag-aaral, magtatanong, a-attend ng mga Bible studies, a-attend ng discipleship groups. From there, mare-ready po tayo. Matutulungan po tayong maging ready. No? Our lives is our testimonies. No? Yun po yung dito na po ako magtatapos. Your life is your testimony of God's goodness. No? Kung hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, kung hindi mo alam kung ano yung mga words na kailangan mong banggitin sa sessionan mo ng gospel, ikwento mo kung papaanong tumutulong ang Diyos sa buhay mo. Kung papaanong kumikilos ang Diyos sa buhay mo. As Christians, we should appreciate life. Amen? I-appreciate po natin ang buhay. Tigil na po natin yung ipagro-romanticize ng mga jokes na ayaw ko nang mabuhay, gusto ko nang madeds. Ayoko nang umabot ng bukas. Tigil na po natin yung pag-romanticize dyan, lalo na po sa mga kabataan. Napakarami ko pong nakikitang mga share sa Facebook, na ayoko nang mabuhay, ganyan. Paano ayaw mong mabuhay? Yung buhay mo nga ay testimony mo. Yung buhay mo nga is the way to share the gospel. Kung sinasabi mo sa ibang tao na ayoko nang mabuhay, tapos bigla kang mag-i-invite sa church, kung ayaw mo mabuhay, bakit ako i-invite mo ako para sa buhay na walang hanggan? Ala ka. We should stop romanticizing yung mga jokes na tulad ng ganon. Instead, we should appreciate life. We should appreciate that the Lord is giving us life every day. Binibigyan tayo ng bagong umaga. Nagigising tayo every morning. I-appreciate po natin yun.
Because our life is our testimony of God's goodness. Isipin po natin, sa araw na ito may gagawin ng Panginoon sa buhay ko at yung gagawin ng Panginoon sa buhay ko ay ibabahagi ko sa iba. That is how you share the gospel. Amen? Your life is your testimony, how God changed you, how God provided for you, kung papaano kang inahon ng Diyos, kung papaanong napagtapos mo ng pag-aaral yung mga anak mo, kung papaanong binigyan ng Lord ng favor, ikaw sa boss mo para ma-promote ka, kung papaano kang madaling nakakuha ng trabaho, kung papaanong binibless ng Lord yung business mo, kung papaano kang pinagaling ng Panginoon, kung papaanong gumawa ng milagro ang Diyos sa health mo, kung papaanong iniingatan ng Diyos ang mga anak mo, kung papaanong yung kakarampot na sweldo mo ay umaabot higit at sapat para sa mga pangangailangan nyo. That is how you share the gospel. Those are the things that you should be sharing. Seasoned with salt, ready para ibahagi. Our lives is our testimony. Ang buhay po natin, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yun po ang ibabahagi natin. No? Bonus na lang po kung makakapagsaulo tayo ng mga Bible verses para iparating sa kanila na ito ang mensahe ng Panginoon sa'yo. Though hindi ko po sinasabing hindi importante yun pero sa ngayon kung hindi pa natin kayang gawin yung mga bagay na yun, na kaya nating ilatag ang bridge presentation, our life should be our gospel. How the Lord worked for us, how Jesus died for us, how Jesus provided for us, that is how we share the gospel. Amen? Handa po ba tayong i-share ang buhay natin sa iba? Ready po ba kayo na i-share si Jesus Christ sa pamamagitan ng buhay natin? Bilang mga Christians, dapat lagi po tayong handa. Our conversations should always be seasoned with salt. No? And we should always speak with grace. Lalo na sa mga sa harap ng mga hindi mananampalataya. Marami po sa atin ang na-overwhelm sa mga kwento na parang rags to riches, sa mga kwento na mahirap noon, tapos nagsumikap, yumaman, na parang merong mga trahedya sa buhay nila, tapos biglang umahon sa buhay, ganyan. Nakikita po natin itong mga stories na ito bilang makabagbag damdamin. Nakakaano naman talaga, nakakapukaw ng emosyon. We hear stories about hopeless people, tas nakatagpo ng hope. And yung kwento na yun, the same story, yun din po yung buhay natin bilang mga Kristiyano. We are lost, but now we are found. We are blind, but now we can see. No? Ang salita po ng Panginoon ay malinaw. The scriptures are clear na lahat po tayo ay born lost. Spiritually lost. Wala tayong hope, mahirap tayo, mahina tayo. Pero sa pamamagitan ni Jesus Christ, binigyan po tayo ng bagong buhay. Pero ilang beses po kaya nating naisip na yung bagay na yun ay gusto kong ibahagi sa iba? Kung natanggap ko yun, bakit kaya hindi ko ibahagi sa iba? How often po, gaano po kadalas na pumasok sa isip natin na ang kabutihan ng Panginoon ay dapat ding marinig ng mga kaibigan ko, ay dapat ding marinig ng mga kapamilya ko. Ilang beses pong pumasok sa isip natin na itong salvation, ang kaligtasan na meron ako ay dapat meron din ang kapitbahay ko, ang mga kaklase ko, ang best friend ko, ang nanay ko, ang tatay ko, ang mga kapatid ko. No? Today we are reminded by God to be serious about it. Nire-remind po tayo ng Panginoon na kapatid, maging seryoso na tayo dito. Kung for the longest time ay nakaupo lang tayo sa church, makikinig ng preaching, pagkatapos nun ay uuwi, tigil na po natin yan. Maging seryoso na po tayong mga Kristiyano. Dahil malapit na pong bumalik si Jesus Christ. Hindi po natin alam kung kailan. At katulad po ng sinabi natin kanina, no? Diniscuss natin kanina, hindi natin alam kung may bukas pa tayo. Ang buhay po natin ay nauupos, ang oras po natin ay nauubos. Hindi po natin alam kung meron pa tayong dadatnan na bukas. Kaya kung hindi po natin gagawin ngayon, kailan po tayo kikilos?
Naalala ko po yung isang awitin ang sabi doon, habang mayroong lakas, habang may hininga, sa'yo magpupuri at sasamba, tuwi na ang puso kong ito, inaalay sa'yo, Panginoon, ako'y gamitin mo. Habang may lakas pa po, habang may hininga pa, gamitin natin para sa Lord. Kasi hindi na yan kaya kapag wala na. Hindi na po mababalik yan. Kung seryoso po talaga tayo in sharing the gospel, kailangan nating saliksikin ang 3 areas of our lives. The way we pray, the way we live, and the way we speak. Nawa ang mensahe pong ito ay mag-minister sa atin at maranasan natin ang pagkilos at pagtawag ng Panginoon na maghahantong sa atin para sumunod sa Kanya. Saglit po tayo manalangin. Heavenly Lord, we thank you, we praise you, we glorify you sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon, O Diyos, na tamad kami, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi po namin ina-acknowledge sa aming mga sarili na meron kaming responsibilidad na ibahagi ka sa iba. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi namin nakikita ang aming mga sarili na gumagawa at gumaganap ng parte namin, Panginoon, para ibahagi ang iyong mga salita. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nagiging complacent kami, na okay na lang na uma-attend kami every Sunday, na okay na lang na uma-attend kami ng mga Bible study at discipleship groups, pero hindi kami nagbabahagi ng salita mo at hindi kami nakikipagparte o gumaganap ng parte, Panginoon, para magbahagi ng iyong mabuting balita. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy na i-convict mo po kami. Patuloy na hayaan mo na ang aming mga puso ay maging bukas, Panginoon, na tanggapin, Lord God, na kami ay dapat kumikilos sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, gamit, Panginoon, ng iyong mga salita at ang iyong pag-ibig na taglay namin, Panginoon, upang ibahagi ito sa iba. Nawa ang aming mga buhay, ang aming mga pananalita, Panginoon, ang aming mga panalangin, Lord God, ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita sa iba. Gamitin mo ang aming mga kapatid, Lord God, dito sa iglesyang ito. Ang kabuuan ng Cornerstone Christian Community, Panginoon, ay gamitin mo upang maging ilaw at asin, Panginoon, sa kung saan man kami nakatayo ngayon, Lord God. Salamat, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.